Hello po. Isang mapagpalang araw po ulit at pagkakataon para sa ating lahat, sa sino mang makakakita at magtatapos ng continuation po na ginagawa kong WWTH Season 29, What is Written Truly Happened, Part 12. Part 12 na tayo, guys. To God be the glory po talaga. God bless us all po. Isang mapayapang lugar po para sa isa't isa. Isang malusog na pangangatawan mula ulo hanggang paa, at isang matatag at matibay na misyon, isang matuwid na misyon, isang tapat na misyon at hangarin ng bawat isa sa atin kung bakit patuloy-tuloy pa tayo nabubuhay. Binubuhay po tayo ng Panginoon kasi hindi pa tapos yung misyon ng bawat isa sa atin. Sana po ay magpatuloy tayong maging matuwid, maging tapat sa paglilingkod natin sa ating Creator, na sinisikap ng bawat isa sa atin, na talikuran na natin ang lahat ng kalikuan natin, ang lahat ng pagkakamali natin, na nahihiya tayo sa ating Panginoon, na sa tuwing tayo tatawag sa Kanya, nandun pa rin tayo sa pagkakalubog ng anumang kasalanang umakalipin sa bawat isa sa atin. Amen. Disclaimer lang po, pasintabi po. Kung ako man po may masasabing sobrang prangka, pagpaumanin nyo po, magpapakatotoo lang po ako. Kasi mahirap naman pong magpakunwari-kunwari na banal-banalan tayo, pero ang pinagagagawa naman natin sa buhay natin puro panlalamang, puro kasinungalingan, puro pandaraya, puro kahayupan, puro katarantaduhan, puro pagpaplano ng masama sa kapwa-tao natin. Ako shout out po dyan, guys, sa lahat-lahat. Wala na akong pinipili, sa lahat-lahat, sa buong mundo, sa kung saan mang platform makakarating o kung sino mang makakakita ng mga content kong ganito. Pasintabi po. Disclaimer po sa anumang pinangahawakan yung pananalig, sa anumang pinangahawakan yung pananampalataya, i-disregard po natin lahat, guys. Magpakatapat po tayo, magpakatotoo po tayo sa mga oras pa na malakas pa tayo. Mahiya po tayo sa isang Diyos na nakikinig, na nakatingin sa isang malayong lugar, na kahit nasaan tayo, kaya niya tayong makita, kaya niyang malaman kung anong motivation ng bawat isa sa atin. Kasi nga po siya po omnipresence. Siya po laging nagpa-practice ng equity. Hindi po siya pwedeng suhulan. Hindi po siya kagaya ng batas ng tao na kahit nakatakip yung mata nung may hawak ng timbangan, nalalagayan pa rin. Nagiging bias pa rin. Kasi po kalakaran po talaga yan dito sa mundong to. Dadating po ang isang araw na ang mundong to hindi na ganito. Na ang mundong ito binago na. Hindi na po pwede dito ang lahat ng kahayupan at katarantaduhan. Hindi na pwede dito yung malayang-malaya pa rin yung gumagawa ng pang-aapi, ng panghusga, ng panlalait, ng pagtratong hindi maganda sa kanyang pamilya, sa kanyang kapwa-tao, kahit kanino. Basta ka nalang papatayin, basta ka nalang bubugbugin, basta ka nalang iaabandona. Hindi na po yan mangyayari, guys. Malapit na pong dumating yung talagang justice, yung tunay na justice. Kasi ang justice po dito sa lupa, pasintabi po, lagi po talagang bias. Kahit po sa isang pamilya, bias. So guys, balik po tayo dito sa context ng ginagawa kong content. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nagtatry po talagang magtapos ng mga content kong ganito. So, sabi ko nga po dyan sa mga naunang part, marami po akong mga nagawang content na maaari po nating, marami po akong nagawang notes, sorry po, nagkamali ako ng bigkas. Marami po akong nagawan o nasulat ng notes, pero kulang pa po ito. Ang dami pa pong nakapila, guys. Hindi po ako magkanda o gaga kung anong uunahin ko. Pero unahin ko po itong mga tapos na, itong mga nasulat ko na days ago pa, weeks ago. Kasi hindi naman po pwede nating mayat-maya talaga kada isang oras meron tayong i-upload kasi meron pa rin po tayong ibang mga obligasyon sa
pamilya natin. Siyempre po tayo po'y tao lang, napapagod po ang lupang katawan natin. Minsan din po may mga problema tayong kinakaharap, kaya lang pinakikibit balikat na lang natin. Minsan meron tayong dinadaing sa katawan natin, pinapagwalang bahala na lang natin. Basta ako po, ang goal ko po sa buhay ko guys, habang ako'y may lakas pa, habang ako'y may buhay pa, ito po hindi ka plastikan, ito po hindi para humingi pa ng simpatya sa kahit kaninong nakakakita sa content ko. Ako pinagsasabi lang ng tapat at totoo. Hindi po para pang ipalo nyo ako, i-like nyo ako, hindi po. Ako po tuloy-tuloy po ang paggawa ko dahil ito po sa aking maliit na discretion at sa maliit kong motivation hinahangad ko po ako'y kalugudan ng ating creator sa malayong lugar. Kasi lahat naman po nakikita niya, alam niya po ang thoughts natin. Alam niya po ang mga plano natin, alam niya po ang darkest part ng buhay natin. Alam niya po yung loneliest part ng buhay natin. Alam niya po yung dinadaing natin mayat maya. Alam niya po yan guys. Kahit lang po patak ng luha, alam na po ng Panginoon kung anong gusto natin. Hindi po siya kagaya ng tao na kahit nagmamakaawa ka na, hindi ka pa rin binibigyan ng atensyon. Marami pong tarantadong tao ngayon, marami pong demonyong tao ngayon. Nilalat ko na lang po lahat ng parte ng mundo. Meron pong tarantadong tao ngayon. Kahit na ginagawan mo na ng kabutihan, tinatarantado ka pa rin. Kaya mag-ingat po tayo. Wala po tayong dapat pagtiwalaan ng kaligtasan ng kaluluwa natin, kundi ang Diyos na talagang magbibigay ng hustisya sa bawat isa. Kahit patay na yung mga taong yun, basta nakita ng Panginoon na nabuhay ng matuwid yung taong yun, bibigyan niya ng justice yung taong yun guys. Sabay-sabay po, isang araw lang po ang justice na ibibigay ng ating Creator. At napakaswerte po nung kukuhanin ng kanyang bugtong na anak na bigla ang pagdating, surprise ang pagdating na pipiliin niya na isasama pa niya sa 1,000 taon ng paghahari niya. Kaya magdasal po tayo, magmakaawa po tayo, mapasama tayo dun. Huwag na po natin pangaraping makita pa natin yung lahat ng mga dilubyong mangyayari, lalo na po kapag ginamit na nung Antichrist yung kanyang gagamiting mga minions na lahat po ng masasamang hindi natin akalaing magagawa ng mga bad spirit na yun ay mangyayari dito sa lupang yun. Ako, nakakatakot po yun guys. Wag po nating pangaraping tayo'y maiwan dito. Pangarapin po natin, hilingin po natin sa ating Creator na isama tayo ng kanyang bugtong na anak, nabigyan tayo ng kaligtasan, itago tayo sa paparating na matinding kapighatian, na matinding tribulation. Yung first half po niya, yung first half po at second half po niya, yun po yung matindi. Doon po maglalabas ng matinding galit si Satan. Ibubuhos niya po lahat ng galit niya talaga sa lahat ng taong gusto niyang akayin dun sa tormented place. Naku guys, nakakatakot po yun. Basahin na po natin ang basahin ang lahat ng parts ng epistles ng ating Creator na pinasulat niya sa mga pinili niyang apostol at propeta. Magtiwala po tayo sa Holy Scripture, sa salita talaga ng ating Panginoon, lalong-lalo na yung ipinasulat niya sa kanyang mga propeta na itinuro din po ng kanyang bigatin san. To God be the glory po guys. Pasensya na po kayo kung minsan pasintabi po kung talagang nagpapakaprangka ako sa mga sinasabi ko. Kasi mahirap pong magpalamya-lamya pa sa panahon natin ngayon. Napakarami pong gagong tao ngayon. Ngayon, kung lahat naman po tayo nakakaranas ng basher Kung sino ka man na binabas mo mga content ko, lampasan mo na lang. Huwag mong pakinggan, huwag mong panoorin, huwag mong tapusin. Basta ako, para sa akin, ayaw kong magpakatarantado pa sa buhay kong pinangahawakan na maigsi lang talaga, na kahit anong yaman mo pa, pag binawi ng Panginoon ng buhay mo, hindi yan matatapatan ng milyon-milyon mong dollar. Pag gusto ng Panginoong mamatay ka na, mamamatay ka na. Hihintayin mo na lang ang verdict niya. Yan po'y tapat guys. Yan po, hindi po ako pwedeng magsalita ng katha ko lang. Lahat po ng sinasalita ko, nabasa ko, nadinig ko, naunawaan ko sa mga tapat na tao na ginagamit pa ng ating Lord Jesus sa panahon na to. Sundan niyo pa po guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Magtumibay po tayo sa pagtitiwala natin at pagmamahal natin sa dakilang Creator at sa kanyang bugtong na anak na malapit na pong pumili ng mga isasama niya sa kanyang paghahari ng 1,000 taon
dito po sa lupa at doon sa itaas. Hindi lang po lupa ang paghaharian ng ating Lord Jesus, pati po yung itaas. To God be the glory po. Sundan nyo pa po. Tapusin nyo po ang pagtatapos ng season 29 ko na to. God bless po. To God be the glory po. Ingat po tayo.